kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Napuno daw po ng sorpresa ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC dahil sa mga hindi inaasahang surprise aspirant sa May 2025 elections. Naging highlight ng pagtatapos ng 8 araw na filing ng COC ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC. Si Attorney Vic Rodriguez na kakampi na ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang 29... Pero hindi, independent. Tatakbo independent yun eh. Pero nakaganon eh. Yun na yan. Wala lang partido. Hindi lang sa partido. Wala lang sa partido. Ang 2019 vlogger na si Peter Jomel Advincula alias Bikoy. At ang TV host na si Willie Revillame na pawang sasabak sa senatorial race. Bigyan ng jacket yan! Yun. Naging maingay din sa huling filing ang napabalitang babawiin na ni Duterte ang kanyang mayoral bid sa Davao o ang pagkaalkalde sa Davao at sa halip ay tatakbong senador. Kaya maraming media ang tumutok sa COMELEC ngunit walang dumating na digong. Dahil dito tuloy ang bakbakang Duterte at Carlo Nograles sa Davao City sa pagka-mayor. At desidido daw si Carlo at ang kapatid nito na si Attorney Migs Nograles natapusin ang ilang dekadang paghahari ng mga Duterte sa Davao City. Isyu ng bayan. Isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk. Magandang morning. Go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Ang lakas ng ulan kagabi dun sa inyo rin ba? Ganon? Grabe, kumbachero. Buhos talaga. Akala ko tuloy may bagyo eh. May mga malalakas pang kulog at kidlat, kumbachero eh. Lalo na sa dakong hapon. Nung gabi na. Talaga. Mario, pero basa nga ako dahil sa nasa labas ka pa pala nun. May klase kami naabutan ako dyan sa lakas, grabe. Nako, kaya kahit na wala ho tayong bagyo, kailangan lagi pa ring nakahanda, preparado. Dahil talaga namang tayo ay nasa ganitong panahon pa rin. Nagulan pa rin naman sabi naman ng Pag-asa, papunta pa lang tayo sa amihan at makadalasan pa nga kung kailan tayo nasa
sa amihan, doon dumarating ang mga malalakas na bagyo. Pero malamig na kanina, kumbachero. Malamig na. Paglabas ko ng Napaawit ka ba? Napakanta nga ako. Malamig ang simoy ng hangin, para bang may bagyong darating. Parang passion. Tunog passion. Kumusta ang ating mga, ano ba tawag sa millennials, mga Gen Zs, nanonood ng concert nitong weekend ni Olivia Newton-John. Olivia Newton. Maganda yung... Naalala ko to si ating Annabel Tapali at saka si Kuya Toyby. Tsaka si ano, yung anak ng bunso, si Ella. Si Ella. Nagtatanong Nanood ba sila? Nanood, mukhang nanood. Dahil nung una nagtatanong sa akin ng Ay, birthday nga pala ni Bel. Ni Bel. Bel, happy birthday. Bel Tapalya. Tinatanong ako kung manonood daw ba ako ng concert ni Olivia. Aba, ganun ba ka ako? Magpupunta ba rito ka ako si Olivia Newton-John? Kaya pa ba nila? Kaya pa ba niya? Kaya pa ba nun? Sabi ko, iba pala inihit ng tawa. Oo, iba palang Olivia yung tinutukoy. Ang kanta ni Olivia Newton-John hopelessly devoted to you. Ito pa lang si Olivia Rodrigo ay Pinoy. Oo. May dugong Pinoy pala ito, kaya pala naman kaya lang napuno, umaapaw daw ang grabe, pero maraming magandang feedback sa concert ngayon mukha daw may sistema na ngayon. Maayos na. Hindi na especially yung traffic hindi na masyadong nag-traffic. Bagamat sa NLEX, siyempre traffic pa rin. Volume. Sa dami ng mga nanonood. Yung meron tuloy nabuksan ng nabuksan ng na issue. Kapag ka pala ikaw ay concert goer, halimbawa ganyan ngang kanta, wag kang magkukuan. Huwag kang selfie na ganyan, mag-video ka, hindi ba siya, nakikikanta. Sarili mo ang pinapakita mo. May mga ganun pala. Tapos yung ibang sariling kumakanta, nag-flash pa. Hindi silaw yung mga nasa likod niya. Merong isang vlogger na katakot-takot ang inabot na ngayon, na pag-aglahi ng kapwa niya netizen na nanonood na concert goer din. Dahil ganun ang ginawa niya. Yun ang ginawa niya, parang siya nag-concert. Para siya pinapakita niya yung kanyang mukha na ganyan. Tapos ang problema, lahat ng nasa likod niya silaw na sa kanya. Dahil nga meron siyang flash. Hindi nyo binatukan. Muntik na nga Talaga naman. Babaeng tao babae ba? Oo. Tapos na ang filing. Ayan. Mamaya makikibalita nga tayo sa Comelec at kumusta ba sila ngayon? Sinisimulan na ba nila ang pagsasala ng mga pangalan? Si Pastor Apollo Kibuloy pala nag-file din ng kanyang COC, ano? Tinanong ako bigla ni Zoe habang nanonood ako gabi. Nilapitan ako ni Zoe. Sabi niya, Daddy, pwede pa po ba yung tumakbo si Pastor Kibuloy? Sabi ko, hanggat hindi walang hatol yan, pwede tumakbo yan. Meron ngang iba, nahatulan na, nakakatakbo pa rin. Kaya nga. Malay natin, baka mamaya may bagong rule na ipatutupad. Si Chairman! Di ba sabi mo kahapon, si Chairman! Si Chairman George Garcia. Si Chairman ka ba? Si Chairman ka ba? Mag-Chairman muna kayo. Baka si Chairman George Garcia ay mayroong bagong panuntunan para dyan. Para naman hindi Jesus Mario Joseph talaga kutakot-takot. At dyan naman sa Davao, mula sa away, bate, tapos away ulit. Ganun ba ulit? Ang mangyayari dyan, Dati na hong magkalaban ng mga Nograles at Duterte dyan sa Davao. Pero may panahong nagkaayos, nagkabate. Nagkaayos yata dun sa mga anak na, Sa mga anak na. Si Nogi, hindi naman, si Boy Nogi, mukhang hindi naman nakipag-ayos? Nagkaayos, hindi naman sila nagkaayos ni Digong Digong. Pero dahil
dahil nga sa sila Carlo naman second generation. Oo. Naging maayos. Oo. Naging maayos kung batsero. Ay, maayos ba yung sa second generation naman ng mga Duterte? Yun lang. Oo, dahil may bakbakan pa rin itong may bakbakan. nakakaraan eh. Ayan, kaya mukhang balik. No hitting below the belt, ha? Yan, Ayan, ha? At mamaya makikibalita rin tayo dyan sa Davao. Mukhang wala naman talaga yung kahapon na si dating Pangulong Duterte ay tatakbong senador. Nag-file na nga ng pagka-mayor, di ba? Wala. Hindi nangyari. Bagamat may mga nag-abang ho dyan sa COMELEC, hindi raw ho totoo yun. Ang mga tangbangsyero ng bayan, katunying at kajerdos. Mamaya, abangan nyo. Makakausap natin yung lalabang kay Digong. Oo, Mga bandang alas 7:15, ganun. Abangan Tingnan nyo. natin kung anong magiging laban dyan. Oras po natin! Achi, Mr. Jelom Tan, Lakyam Chapsihun, 6:14 ng umaga. ACS Balita! Susunod na! Wagwagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wednesday, October 9, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho bumaba ng 4% nitong buwan ng Agosto. Batas sa manufacturing ng defense assets, domestic production, nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Magkapatid na Nograles planong wakasan ang ilang dekadang pamumuno ng pamilya Duterte sa Davao. VP Sara Duterte hindi kasama sa itinalagang caretaker ng bansa habang dumadalo ang Pangulo sa ASEAN Summit sa Lao PDR. Siyam na programa ng DZRH. Paano? DZRH. Ay, well, yan na. Pasok bilang finalist sa radio categories ng 2024 Catholic Mass Media Awards. 6 na pulis sa Cebu sinibak sa panggugulpe sa isang criminology student. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Bumaba sa 4% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa nitong nakaraang buwan ng Agosto. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa 4.7% noong July. Katumbas ito ng 2.07 milyong Pilipino na walang trabaho. Kasabay nito, umakyat naman sa 96% ang employment rate noong Agosto na mas mataas kumpara sa 95.3% employment rate noong July. Dahil daw po ito sa pagdami ng mga gawa sa service and sales na may dagdag na higit 1 milyon plant and machine operators and assemblers, elementary occupations at professionals. Magandang balita yan at sigurado dadami pa may trabaho ngayong bare months na. At election period. Ay, yung lalo na. Oo. Sinasama ba yun sa tagadikit ng post? Aboy, dapat. Oo, dapat kasama, trabaho rin yun. Kahit ba seasonal di ba? Sa bagay, tama. Maraming mga on-calls din ngayon. Alam niyo yung mga catering. Ayan, oo. Ay, ang dami po mga on-calls ngayon. Yung mga printing, mga offices, di ba? Tama. Marami rin yan. Tagagupit ka lang ng mga, tagatabas lang ng mga material sa printing. Diba? Nako, dami. Nako, kaya, hindi natin binibilang ho dyan yung bilihan ng boto, yung tagabili ng boto, tagabayad ng boto. Hindi ko kasama yun, Hindi kasama yun. Bawal yun. Bawal yun. Alas 6:20 na ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Aging kayon. Gising na.
Naging ganap ng batas ang RA 12024 o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act matapos itong lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang nasabing batas ay isa sa mga prioridad ng Marcos administration na layong matiyak ang sapat na defense assets at hardware sa pamamagitan ng pagtatatag ng domestic production at manufacturing, gayon din ang pagtatatag ng national defense industry. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng nasabing batas ay makatitipid ang pamahalaan at hindi na nakadepende sa pagbili sa ibang bansa. With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. Our Constitution mandates that the state shall serve and protect its citizens and sovereignty, a duty that is not just reactive, but also in preparation for whatever challenges may lay ahead. Ang tinig po ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:21 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Kakalabanin ni dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labanan sa pagkaalkalde ng Davao City. Kasunod ito ng kanyang pagbibitiw bilang CSC Chair at pag-aain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC Davao Office. Ayon kay Nograles, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkandidato bilang alkalde ay ang mga nais niyang gawing pagbabago sa Davao tulad ng digitalization para mabilis ang transaksyon ng lungsod. Kasabay nito ay nag-ain din ng COC ang kanyang kapatid na si PBA Representative, Party List Representative Attorney Migs Nograles na ngayon ay tatakbo na bilang First District Representative. Kalaban ang incumbent congressman na si Paulo Duterte. Alas 6:22 ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi itinalagang caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte habang ang Pangulong Bongbong Marcos ay nasa ibayong dagat. Tanging sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Rimulya at DAR Secretary Conrado Estrella lamang ang itinalagaan ng Pangulong Marcos na tagapangalaga ng bansa. Huling naging caretaker ng bansa si VP Sara nang bumiyahe ang Pangulo sa Singapore para dumalo sa Shangri-La Dialogue noong Mayo. Pero ngayong nagtungo ang Pangulo sa Lao PDR, ito po ay para sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summit. Walang VP Sara na kasama sa caretaker team. Naghain na ng kandidatura bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas ang anak ni Senator Loren Legarda na si Leandro Legarda Leviste, nakilala sa pagpapakilala ng renewable energy sa bansa sa pamamagitan ng itinatag niyang Solar Philippines noong 2013. Oo nga, ito nga pala yung nagpalaganap kumbatsero ng solar farms dito sa Pilipinas. Ayon kay Leviste, nais niyang ibahagi ang kanyang panalo sa buhay at negosyo sa mga taong bayan sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa ekonomiya ng Batangas. Pangarap din ito na gawing modernong lungsod ang 8 bayan sa unang distrito ng lalawigan ng Batangas at maging isang metropolis na pwedeng matawag na Metro Batangas. Metro Batangas ngayon! Pero yung magaling tong bata na to eh. Ang inaalala ko lang kumbatsero dahil sa ang social media ngayon malupit eh. Oo. Especially nga kapag iniladlad mo sa publiko ang iyong sarili, katulad ng batang yan ang ganda-ganda ng takbo ng kanyang hanap buhay eh. Sa private sector. Sa private sector talagang hahanga ka eh. Magaling, napakagaling ng bata. Isip mo yung mga malalaking mga old-timers mga captains of the industry sa power industry. Nakikipag sa kanya, nakikipag joint venture sa kanya. Yun na yan, tapos
Tapos ngayon papasok sa politika. Kumbaga, Dapat naihanda na ni Senator Loren itong anak niyang ito. Na iba ang buhay sa ibang public life sa business, sa private sa pribadong buhay sa negosyo. Ang diba? kagandahan naman yan, kumbatsero, sa isang banda, kagaya rin ang narinig ko sa ilang mga paham, mga pantas, kapag marami ka ng pera, ibig sabihin, negosyante ka, tapos ay pumasok ka sa politika, baka may tsansa na hindi ka maakit dun sa umiiral na kalakaran ng katiwalian. Ayan. Mabutit in-emphasize mo, kumbatsero, yung may tsansa. Kasi hindi garantiya yun eh. At sa maraming pagkakataon, nakita na natin na hindi nga ganun ang nangyari. Akala natin, pag mayaman na, mapera na, busog na. Meron palang walang kabusugan. Kaya kawawa naman ang buhaya pagka ipinapari sa kanila ang mga walang kabusugan. At ang matindi nun, mas matakaw yun. Dahil dati nang meron tas matakaw pa. Naku, mas marami. Hindi katulad sa dating sanay sa hirap, maging matakaw man siya, konti lang, busog na. Ngayon, hindi. Kaya tama, may tsansa. May tsansa yung mga ganun. Pero si Leandro. Basta tatagan mo loob mo, bata ka pa naman. Tatagan mo loob mo, ha. Huwag kang magpapaakit. Huwag kang magpapaakit, ha. Huwag kang sasali dun sa mga loko-loko dyan. Ayan, talaga. Ayos. Maganda yung layunin mo. 6:27 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indoga, boss, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. 6 na pulis na nakatalaga sa Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu ang sinibak dahil sa police brutality ng kanilang bugbugin ng isang working criminology student dahil sa aligasyon ng pagnanakaw. Sinabi ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Narinig mo ba yan? Sinabi ni Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, kabilang sa sinibak sa pwesto ang Station 4 Commander na isang police major, isang chief clerk, desk officer, isang sarhento, isang patrolman, at isang investigador. Nagugat ito sa reklamo ng biktima na inaresto ng mga pulis at pinaamin sa kasalanan habang sinasaktan sa pamamagitan ng pamamalo ng arnis. At saka pananampal. Hazing na naman yan? Parang hazing yung nangyari. Hindi ba? Umamin ka. Umamin ka. Nako. Talaga naman. Kahit po nagpapaliwanag at nakikiusap ang criminology student na inakusahan ng pagnanakaw, talagang hindi tinantanan. Sabi ng mga pulis, hindi, nagnakaw ka. Hindi po, nagnakaw ka nga, sabi iko-contempt kita. Sabi siguro ng pulis, iko-contempt kita. Sir, Your Honor, hindi po kayo congressman. Ganun ba? Sige, aarnisin na lang kita. Inarnis nga. Parang ganun. Mario Jose, pambira. Ay, nako. Susunod! Dito po. Gusto nyo ba ng update pa kay Alice Guo? At ang alam nyo na ba yung inaasahan dyan sa kamera, sa Quadcom? Meron daw kakanta ng The end is near. My way. Teka, tinitinan ko lang kung meron na ba? Teka. Para kailan magkakaroon emergency? Sa Friday, kumbatsero. Para emergency hearing. Ang Quadcom. Ito, gumagawa na raw, kumbatsero. Gumagawa na ng abidabid. Abidabid? Kailangan kasing gumawa muna ng abidabid bago nila isalang sa hearing ito. Ito hong kakanta. Merong kakanta. At mukhang kung totoo ito, very damaging ito. Nako. Malaking pasabog itong inaasahan diyan sa Quadcom sa darating na Friday. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:30. This time check is brought to you by
nakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! ACS Balita! Eto no, sa mga nag-aabang kung ano yung pasabog na yan dyan sa Quadcom, tama, kumbachero. Dati nang umaawit, dati nang kumakanta. Pero ang dati niyang kanta ay yung My Way. Ay, hindi, One in a Million. One in a Million. One in a Million. Kasi mataas ang paghanga niya doon sa, sabi niya, One in a Million. Magaling yan. Yung kanyang, ano tawag doon, benefactor. Yung kanyang idol. Pero ito hong magsasalaitang ito, dati niyang inaawit yun, yung paborito ni Congressman Ace Barbers. Yung, sabi tuloy ni Canilda Season sa buhol napapapikit daw yung mga tarsier doon pagka kumakanta tayo. Akala ano daw sabi ng isa, akala may eroplanong nagla-landing. Ang kakantahin na ay My Way. My Way. Kaya pala Ako na. My Way. This is my way. This is my way. Mukhang yun ang aabangan natin at sa Friday sa Friday. Gumagawa na raw ho ng apidabid. At ito ho'y dikit na dikit, talagang kilala, maski noon pa, na malapit, trusted ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:35 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Binawi na ni Alice Go ang planong muling pagtakbo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Go na tututukan muna niya ang paglilinis sa kanyang pangalan at pagsasaayos ng mga kinakaharap niyang kaso. Nakakulong pa rin ang dating alkalde sa Pasig City Jail at naharap sa mga kasong graft, qualified human trafficking, money laundering at tax evasion. Alas 6:35 na ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Hindi na naghangad ng second term si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez at sa halip ay naghain ito ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbong kinatawan ng Lone District ng Lungsod. Ayun. Hindi kaya maging malungkot tong si Kong Albi dito? Loan. Loan. Pero hindi naman daw. Kong Albi. Hindi naman daw. Ano? Hindi naman. Iba ka, Kong Albi. Iba ka. Ang hakbang ni Kong Albi Benitez ay ikinagulat ng maraming Bacolod noon, lalo na ang mga supporter ng kanyang Team Asenso. Ang kaalyado naman ni Benitez sa politika na si Bacolod Representative Greg Gasataya ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagka-mayor. Mga kalaban ni Benitez, si dating Mayor Evelio Bing Leonardia na naghain ng COC sa ilalim naman ng Nationalista Party. Nailatag naman na raw kasi ni Mayor Albi sa kanyang unang termino sa pagka-alkalde ang long-term plan. 10-year plan niya daw. 10-year plan para dyan sa Bacolod. Pero ganun kaya dapat implementasyon na lang. Tama kong Bachero. Dapat ganun yung mga yung ating mga naihahalal. Diba, mayor ka. Hindi ang isipin mo lang lagi ay yung padala 2 taon, paka 2 taon. Kaya yung mga plano kong Bachero, patsi-patsi. Patsi-patsi. Sa kalsada lang eh. Ano ba, kalsada?
naglagay ka ng kalsada rito, nung pala... may gagawin palang malaking infrastructure project doon sa lugar na yun. So gigibain na naman yun, sisirain yun. Gagawa ka ng tulay na, halimbawa, yung tawag dito, footbridge. Footbridge na pang 4 lanes lang na ganyan. Tapos bukas makalawa, lalaparan pala yung kalsada, kaya maiiwan sa gitna yung footbridge. Gastos, Naalala nyo sa Commonwealth? Marami yan, Yung Commonwealth Avenue, naglagay po ng footbridge sa gitna. Ay sa maraming lugar nung maliit pa yung Commonwealth. Nung makitid pa yung Commonwealth. Nung laparan. Nung nilaparan, naiwan sa gitna yung footbridge. Alam nga naman, aakyat ka sa footbridge, bababa ka sa gitna ng kalsada. Yun, doon kailangan talaga ang development plan. Long term. Mas lalo na ho dito sa Metro Manila. Grabe. Yan ang kailangan natin. Meron talagang ganyang mga plano. Paano na yung inasal natin dyan, Kong Albi? Nagbago ba ang timpla ng inasal dyan sa Bacolod? Hindi dapat. Dapat ganun pa rin kasarap. Pasok bilang finalist sa radio category ang 9 na programa ng DZRH sa 2024 Catholic Mass Media Awards. Sa anunsyo ng CMMA, finalist sa Best News Commentary ang programang 2x2. Sa Best Counseling Program ang Kapanalig, habang pasok din sa Best Drama Program ang May Pangako ang Bukas. Nasa finals din ang programang Nightlife. Ano ba? Itong matindi. Nightlife. Nightlife. Sino nga yung Nightlife? Mother, sino si Nightlife? Nightlife. Si Elaine. Si Elaine. Nightlife with Elaine Api. Yun. Best Entertainment Program ang DZRH Stories Pinoy Documentaries na Kinaliwa. Sa Best News Feature at ang Art to Art with Liza Makuha Elizalde at Radyo Balintatao sa Best Educational Program. Ayun. 3 programa naman ng DZRH ang nakasama rin bilang finalist sa Best Public Service Program category. Kabilang na ang Public Service Hour, DZRH Operation Tulong, Operation Tulong at #ECC Work Related. Yun. Pagbati sa lahat ng mga bumubuo sa mga programang ito at pasasalamat sa patuloy na tumatangkilik sa DZRH. Una sa balita, una sa Pilipino. Public service. Ulitin natin. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun. Masaya daw po, happy daw po ang liderato ng Kamara sa pagkakatalaga kay Cavite Governor John Vic Remulla bilang bagong DILG Secretary. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na magaling. Ito pong si Remulla, lalo't matagal na itong naging lokal na opisyal at alam daw po niya ang tunay na pangailangan ng LGU pagdating sa pamamahala, kapayapaan at seguridad. Idinagdag pa ni Romualdez na sa tagal ng paglilingkod ni Remulla sa Cavite, batid nito ang bawat sulok at pangangailangan ng kanyang probinsya at alam niya kung paano pag-iisahin ang lokal na pamahalaan at ang national government sa ikabubuti ng taong bayan. Pero merong medyo kinakabahan agad sa pronouncement nitong si Secretary John Vic. Ito DILG chief wants to shake up PNP. Medyo, banner story ng The Manila Times. Ano kayang shake up yun? Kaya balasahan ba yan o structural change ba ang pinag-uusapan yan? Abangan. Abangan yan. At yan pala nag-oath-taking bago bumiyahe ang Pangulo. Yes, kahapon ng umaga. Si Pangulong BBM ay nagpunta ng Laos. Sa Laos. At sabi nga, at yung binasa mo kanina, ang caretaker ay tatlo. Si Executive Secretary Luke Bersamin, birthday boy. Advance happy birthday, Secretary Bersamin. At tapos itong si DAR Secretary Conrad Estrella at DOJ Secretary Boying Remulla. Ayun. So ano yan? Committee. Ang pinag-iwanan ng Pangulo. Naghatid po sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2
F. Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:42. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, champion dito. Nga pala, kumbatsero, tayo nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Dean Nilo Divina sa pagpanaw ng kanilang panganay na anak. Yung panganay na anak ni Dean Nilo na si Jomar. Kay Jomar. Hindi na banggit kumbatsero eh. Ito pala, bata pa. Nasa Kamakailan, mga June 4 yata. 30 anyos pa lang yata itong Bata si pa. Jomar. Pumanaw po na nagpapaabot po tayo ng pakikiramay sa pamilya Divina sa pagpanaw nitong si Jose Maria Jomar Divina II. Ayan, nakikiramay din po kami sa mga naulila nitong si Kuya Adriel Memban. Ay, oo nga pala. Oo. Ang Ka-Adriel. pumanaw po si Ka-Adriel nung pong mga 4 days ago, 4 days ago, ang kanya pong mga labi ay nandyan sa Burulan, din sa Green Condo sa may Central Avenue, Quezon City. Nakikiramay po kami. 6:49 ang ating oras. Ay, Bok Peng-Alinyo, kumusta ba dyan sa Davao? Kumusta bang weather dyan? Exciting dyan sa Davao, Kuya Peng. Nakaredy na nga. Ito, may nakaredy na siyang mangusting, pinag-alo-along lansones. Wala pa tayong marang dyan, tsaka durian. Sabi niya, Carlo Nograles was one of the officials of PRRD. Ito raw palang si Mayor Digong and the mother of Carlo are cousins. Ayun. Alam mo, magkamag-anak pa pala, no? Kaya kung lang siya, kay Boy Nogi lang banas to si Digong. Si Digong. Kaya nga bata niya to si Carlo eh. Kaya nga, in-appoint sa, hindi lang sa CSE, dulo na lang tong sa CSE. dulo na yung CSE, yun may Constitutional Commission niya, kaya may term yan eh. Pero bago yun, siya ay naging tagapagsalita pa. So sa cabinet naging cabinet secretary din siya, kumbatsero. Ng Duterte administration. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kuha nga tayo ng update mula kay Chairman George Garcia ng COMELEC. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning, Katunying, Ka-Jerry. Magandang morning sa mga kababayan natin. Nako, mukhang pagod pa kayo, Chairman. Medyo bumibigay pa ng konti boses nyo. Pero okay lang po, at least maayos po ang naging filing natin ng araw ng candidacy sa buong Pilipinas po yun. Pilipinas. Jerry. So wala namang mga naging untoward incidents o alabang mga nag-uwi nung stand-in ninyo doon sa... Marami ang tumatabi doon sa stand-in ninyo. Nagpapalakas eh. Nagpapalakas sa inyo. Chairman eh. Tapos papapicture. Ganon. Chairman, wala bang nag-uwi? Wala bang mga report na theft dyan? Wala naman po, pero kahapon pa may isang nag-iisa ba naman talagang humabol pa na insidente ng karahasan na nangyari sa shooting. Kung saan kasi may nagpapile ng candidacy, yung nagpapile pala ay may warrant of arrest na existing. And therefore, doon mismo sinerve sa kanya yung warrant of arrest ng ating mga miyembro ng PNP. Tapos nung nagpapile po pala yung kandidato, ang daladala ay Certificate of Nomination and Acceptance lang na blanco pa, hindi pa nalalagay yung pangalan, wala pong Certificate of Candidacy, and therefore talaga tatanggihan po ng ating COMELEC yun. Sa paglabas ng compound,
bigla na lang nagsusumbong doon sa kanilang mga supporters at sinabi na hindi raw po sila pinapayagan mag-file ng candidacy. Paano nga po papayagan kung kulang naman yung dokumentong sinasubmit? Ayun, nagkaroon na po ng putukan at 5 po ang nagkaroon ng sugatan doon eh. 5, 3 sa kabilang kampo, 2 naman doon sa mismong kampo nung nagpapay ng candidacy. So nagkaroon ho pala ng encounter sa ng putukan sa magkabilang panig. Opo, sila po eh. Tapos, pero at the same time, nagawa naman po natin ng paraan na nakapag-file pa rin sila ng candidacy sa bandang huli. Sabi siguro nung COMELEC supervisor din, tapusin niya putukan, lahat na matanggap na namin niya si Osi niyan. Pero ito rin yung sinasabi niyong may arrest warrant, Chairman? Opo, yan po eh. Yan din po. At pinayagan pa rin po ng ating PNP na makapag-file ng Certificate of Candidacy yung mismong kandidato na may arrest warrant. Papali nga po binabasahan ng Miranda rights eh. Pero doon natin mapapakita na despite that po, despite the service of the warrant, abay nakapag-file pa rin. Certificate of Candidacy. Kaya lang po, nagkaroon ng kaguluhan. Kaya sa bandang uli, yung mga responsible dyan, mananagot pa rin sa amin. Kapag pwede namin kasuhan, meron po tayo mga batas patungkol sa filing ng Certificate of Candidacy na pwedeng kasong kriminal. Yun, nabanggit nyo ho yan. May arrest warrant na ganyan. Meron mga may kaso. At dyan ay nagiging usapin. May kumu-question na chairman doon sa ruling ninyo. Bago ito bagong ruling ninyo na kapag may desisyon na ang ombudsman, perpetual disqualification from holding public office, administrative case yun, di ba, kumpatsero? Ipatutupad na ninyo. Ang sabi ho ng isa pang election lawyer, si Attorney Romy Mac, yung chuhin nyo, tatay nyo, yung kasama nyo, mali daw ho yun, labag daw ho sa batas yun, Chairman. Alam niyo po, katunying ka, Jerry, maaaring ang ating kaibigang Attorney Romy Macalintal ay merong kliyente na maaaring involved sa ganyan. Pero ganon ba? Panindigan po namin yung aming resolusyon na pinalabas sapagkat yan po'y bilang pagkilala at pagrespeto sa kapangyarihan ng opisina ng Ombudsman. Sinasabi po mismo ng batas na nag-create sa Office of the Ombudsman, maliban doon sa konstitusyon, sa batas mismo, Republic Act 6770, ang desisyon ng Office of the Ombudsman ay immediately executory. It may not be final. Ano po ibig sabihin yan? Nakaapila, oo. Pero habang nakaapila, wala na kukuhang TRO, ay tanggal ka agad dyan sa pwesto. At yung lahat ng mga accessory penalties, katulad ng perpetual disqualification to hold public office, ay kaagad din na ipatutupad. Kung makakuha po ng TRO, kami po'y tatalima. Pero hanggat walang TRO, bakit naman po namin hindi ipapatupad? Ibig sabihin, parang winawalang hiya naman po namin ang ating Office of the Ombudsman na nag-exercise din ng kanyang kapangyarihan. Ilan ho ba yan sa tingin nyo? Sa palagay ko, may mga nababalitaan naman kayong may ganyang hatol ang Ombudsman na nakapag-file pa rin. Sa tingin nyo ba yung mga ilan yan, Chairman? Naku, meron po dyan sa bandang Bicol, meron po sa bandang Tarlac, Bamban, meron po sa bandang Cebu, meron po, medyo madami-dami po ang mga nailabas ng opisina ng Ombudsman na perpetually disqualified to hold public office na hindi ko lang alam po kung mga nag-file ng mga kandidatura dahil kung nag-file, wala po kami magagawa kundi ipatupad namin yung mandatong yan ng batas na nag-create ng opisina ng Ombudsman. So, halimbawa po, Chairman, nag-file, di ba, ministerial naman sa party nyo na tanggapin ang kanilang inihain na COC. Ano po susunod na proseso kung ang isa pong kandidato ay may ganun ng parusa mula sa Ombudsman? Ang susunod po niyan, ang aming law department ay magbibigay ng rekomendasyon. Meron po kaming listahan na pinoprovide sa amin ng Ombudsman kapag meron silang ganyan na mga perpetually disqualified to hold public office. Binibigyan po kami ng listahan na nasa law department namin. Ang law department naman namin ay kaagad na magbibigay ng mga rekomendasyon sa MBank. Ito ang mga taong may perpetually disqualified to hold public office and therefore dapat kinakansila yung kanilang mga certificate of candidacy. Total naman po sa ating po mga nakikinig at yung mga maapektuhan nito, kung sa palagay niyo po mali naman yung aming aksyon, halimbawa, hindi dapat sa palagay niyo hindi namin pinapatupad yung desisyon ng Ombudsman, pwede po kaming questionin naman sa Korte Suprema upang makakuha kayo ng restraining order. Pero again,
Again, yan po yung proseso. Opo, mag-i-issue ng resolusyon ng EMANC na itong mga taong ito ay hindi papayagang makatakbo sapagkat sila ay perpetually disqualified to hold public office. Meron ba kayong timetable na sinusunod dyan? Hindi ba may printing of ballots? Yun na nga eh. Dapat po, Katujing, Jerry, baka bago mag-December 13, 1-3. December 1-3. Dapat na-finalize na namin ang list of voters, list of candidates, sapagkat dapat po makapag-print na kami ng balota huling linggo ng Disyembre. Paano ho kung after December 13, biglang may makakuha ng TRO? Yung po kalimitan ng dati po nangyari po yun. Kaya siyempre, kami naman po ay nag-i-inform din sa kataas-taasang hukuman sa mga timelines po natin. Hindi po dahil para pigilan ang isang TRO. Yan po yung exercise absolute discretion ng ating kataas-taasang hukuman. Subalit talagang napakahirap po kapag nagsimula na kami mag-imprenta ng balota, Katunying, Jerry, sapagkat siyempre, alam niyo po ba na bawat bayan ay may kanya-kanyang ballot spaces. Meron po tayong halimbawa 2,000 na bayan at syudad sa buong Pilipinas. Pare-parehas po yung front page ng balota, pare-parehas po may senador, pare-parehas may party list. Pero po yung mga posisyon ng governor hanggang sangguniang bayan ay magkakaiba. Kaya hindi napakahirap po sa part namin na mag-ulit ng pag-iimprenta ng balota. Ito, may nagpapatanong dito. Yung COC daw ba ni Pastor Kibuloy ay kakanselahin ninyo? Ay, titingnan pa po natin sapagkat may mga issue kahapon na lumalabas na naitanong din sa atin ng mga kapatid natin sa media na sinasabi parang dinidinay daw po ng partido na yan na sinasabing siya nag-issue ng Certificate of Nomination and acceptance na wala daw po silang ini-issue. Yan po ay maaaring makita rin natin. And at the same time, again, yung 184 na mga kandidato for senators na nag-file ng candidacy, yan po ay magkakaroon pa ng paglilinis. At maaalamin po namin sino ang may mga kasong perpetual disqualification to hold public office, sino ang mga nuisance candidates, yung mga panggulo, ang purpose lang ay lituhin yung mga kababayan po natin, at sino pa yung may mga iba pang ground na pwedeng kansilahin ang kanilang candidacy. Sa party list, walang nuisance, Chairman? Sa party list po, pwede pa rin mag-file. Ang nag-file po kahapon kasi ay 190. Subalit siya ni 160 lamang talaga. Meron pong 30 na nag-file kahit na dismiss ang kanilang mga petition for accreditation. Nag-file pa rin kahit wala sa listahan? Opo. Kulit yun nga, nuisance. Ang kadahilanan Opo, ang kadahilanan pumunta sila sa Supreme Court, baka sakali nga naman siguro. Pero alam niyo po yung mga ganun, kung sakasakali, tatanggalin po namin dahil wala silang accreditation. Yung mga gusto mag-question sa mga nominees na nag-file o yung question, pwede po yan anytime. At ilalabas po namin, bigyan niyo po kami ng 2 weeks, lalabas po namin sa COMELEC website ang lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng kandidato, pati po mga nominees. Mag-a-accredit pa ba kayo ang COMELEC, Chairman, ng party list? Parang napakarami na Wala na po. Nung December 29 po ang deadline nung filing ng petition for accreditation. Alam niyo po, sa 200 na nag-file sa amin, 42 lang po, pinakamababa sa kasaysayan pa natin sa party list. Ang amin po na-accredit. Ngayon po, kaya lang, meron po tayong existing na 118. Yung bang mga dati? So, dati na. Plus party list pa, 42. Opo, plus yung 42 po, opo. Kaya yung... 60 lahat-lahat. Saka yung may mga nagtatanong nga bakit daw ba yung iba yung mga dati naman ng party list nanalo naman dati tapos biglang nawala sa hindi na pwedeng ma-accredit ngayon. Sa maikli nga, ipaliwanag niyo po yung Chairman, bakit may panahon na sila may representasyon pa sa House, tapos biglang wala na. Sapagkat sabi po ng batas mismo sa party list, yung Republic Act 7941, pag 2 beses, 2 eleksyon na hindi nakakuha ng isang seat man lang, yung party list na yan, maaaring dati nakakakuha talaga, consistent. May alam din ako na ganyan, party list. Sabi po ng batas ay disaccredited, tanggal ang accreditation ng party list na yan. Para bang touch move ka na pag naka-2 beses ka na Para palang botanteng hindi nakaboto ng 2 sunod, tanggal sa list of voters. Deactivated. Deactivated po sila. Ganyan po. Pero wala naman po nagbabawal na sila mag-file muli ng accreditation. Pero yun po ay after pa na makapagpahinga sila ng isang eleksyon. Yun pala. Okay. Chairman, thank you. Salamat po.
Pahinga po kayo kahit papano. Maraming salamat po. Katunying ka, Jerry, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Comelec Chairman George Garcia. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. RH number 1. Naglipa na ang mga... Member KBP, oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nasa Laos na para dumalo sa ASEAN Summit. Singil sa kuryente ng Meralco inaasahang bababa ngayong Oktubre. Pagsasayo sa PNP, Napolcom, kabilang sa mga prioridad ng bagong DILG Secretary. Pagtakbong senador ni Pastor Kibuloy, binatikos, planong pagsabak sa senatorial race. Hindi tuloy, pati pagtakbong mayor ni Alice Go. Hindi tuloy. Huling araw ng COC filing. Nauwi sa kaguluhan 6 sugatan sa Maguindanao del Sur. Isang Pinoy binitay sa Saudi Arabia ikinalungkot ng Pangulong Marcos. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami pong inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Balita. Makibalita muna tayo mula mismo dyan sa Laos, kung saan nandun ang Pangulong Bongbong Marcos. May report ang ating RH14 Let Narciso. Come in, Let! Good morning, Jerry at Anthony. Sumabak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang strategic partnership sa sidelines ng ASEAN Summits dito sa Laos People's Democratic Republic. Sa pulong ng dalawa, sinabi ng Pangulo na nagbubunga na ang mga naunang engagements at talakayan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa nakalipas na 2 taon. Committed sina Pangulong Marcos at Chin na patuloy na i-explore ang mga bagong kooperasyon sa iba't ibang larangan. Kasabay naman nito ay nagpaabot ng pakikidalamhati si PBBM sa mga nasawi dahil sa bagyong Yagi sa Vietnam at sa pagkamatay ni General Secretary Nguyen Phu Trong. Sa panig ni Prime Minister Chin, nagpasalamat ito kay Pangulong Marcos at tiniyak ang patuloy na suporta sa Pilipinas. Natutuwa ang Vietnamese leader na epektibong naipatutupad ang iba't ibang kasunduan. Una nang lumagda sa kasunduan ang Pilipinas at Vietnam para sa kalakalan ng bigas, incident prevention sa South China Sea at kooperasyon sa agrikultura at kultura. Samantala, ngayong umaga ay opisyal nang magbubukas ang 44th at 45th ASEAN Summits and related summits dito sa Laos PDR. Mula sa Vientiane, Laos, ito si Let Narciso. Yes? Let, kumusta ba dyan sa Laos? Ano ba? Laos ba? Laos o Laos? Ba't ba dati Laos yan eh. Ngayon Laos na. Wala na. Ano ba nangyari? Singular na lang ba? Pwede naman pareho. Okay lang din na Laos. Pero ano na talaga siya? Laos People's Democratic Republic. So, Laos PDR. Laos PDR. Kala ko nasa Paranaque ka lang eh. Yung lugar mo. Parang Pilipinas lang din. Parang Pilipinas lang siya. Ano bang weather? Ano ba weather dyan? At ano bang mainit. Ano bang may pagmamalaki ng Laos na tourist destination? May kilala ba? May nababanggit ba diyang lugar na maganda? Puro temple lang dito.
Kasi Buddhist, yung mga karamihan sa mga tao dito, yun yung kanilang relihiyon. So, lalo na dito sa Vientiane, walang masyado. So, mga struktura lang talaga nila. Para sinabi na puro temple lang dito. Parang ayaw mo kami papuntahin dyan. Alam nyo, si Pangulong Marcos mismo yung nagsabi kagabi na first time niya dito. Hindi lang bilang presidente, kundi siya mismo. Unang beses niyang pumunta dito. At iniisip nga daw niya, may mga Pilipino ba sa Lao? So nagulat siya na nasa 2,000 yung mga Pilipino dito at mga professional. Ginagalang sila dito sa kanilang larangan. Para mga expats, ang mga Pilipino dyan. Saka mga teacher siguro. Oo, teacher. Karamihan talaga ay teacher at mga hotel staff, ayan, may mga engineer at construction workers. Teka muna, ano naman ang inulam mo kagabi dyan? Ano ba pagkain mo? Anong inulam ko? Parang chicken, yung sinerve nila chicken at may lamb. Wow, sarap lamb. Dahil bawat lugar may pinagmamalaking pagkain. Tayo dito, sisig, adobo, balot. Diyan ba, may anong pambato nila? Sikat dito ang malagkit. Malagkit. Malagkit na, baka naman malagkit na may kwan malagkit na may mangga. Tulad sa Thailand. Sa Thailand yun, yung mango sticky rice. Pero dito, malagkit talaga yung kanin nila. Sa atin kasi ano yan kakanin, di ba? Mga merienda, mga ganyan. Dito, yun talaga yung kanin nila. Although kami, yung siniserve naman, kanin talaga. Ayan. At saka, sagana sa gulay. Parang yung mga sabaw nila dito, parang niluyahang gulay, mga ganyan. Ano itsura ng mga Lao? Ikaw kasi mukha kang Latina eh. Yung mga parang hindi naman. Parang hindi naman daw. Mukha rin sila mga Pinoy. Ayan, Asian, mga Thailander, mga Vietnamese. Actually, para sila mga Vietnamese din. Mas malapit sa mga Vietnamese talaga. Singkitin. Mga maliliit ang mata. Sige, enjoy mo lang yan. Bili mo na lang ako ng Chicken Joy sa Jollibee dyan. Parang walang Chicken Joy. Napaisip ako, parang walang mga 7-Eleven lang yung nakita ko na wala bang Jollibee dyan? Hanggang kailan pala kayo dyan? Hanggang Biyernes si Pangulong Marcos dito. 3 araw yung ASEAN Summits kasi pinagsabay yung 44th at 45th. Okay, thank you, Let. Mula sa Vientiane, Lao, ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. 7:14 ang ating oras sa ating pagbabalik. Makikibalita tayo live and direct mula mismo sa Davao City. Yun! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Mainit sa Davao. Mainit ang lagay ng panahon daw doon ngayon, kumbatsero. Mukhang lalong pinaiinit ng politika. Nasa linya natin si dating Civil Service Chairman Carlo Nograles. Natatakbo ngayong mayor sa Davao City. Lalabanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mr. Chairman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Jerry. Magandang morning, Anthony. At magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Batang-bata pa talaga si Attorney Carlo, no? Tinong mga naman, no? Alam mo, kaming mga bata talaga. Bata na mo pa. Chairman, biniglahan nyo kami, last minute, actually, last day kayo nag-file. Ano ba ito? Paano kayo nakarating sa desisyon na ito? Is this a last minute decision po? Hindi po, actually, hindi naging madali ang desisyon. Napakahirap po para sa akin, lalo ng iwanan ko ang CSC na talagang
napamahal na po talaga sa akin at marami na po tayong gustong gawin sa CSC. Marami na tayong na-implement na sanang mag-take off na mga reforms sa CSC. Bago lang po namin na-approve yung programa para makapagbigay ng MIS system para sa HR processes ng buong birokrasiya. But I'm confident na dahil dito ay it will bring CSC to greater heights. Kanya lamang mas humila po talaga sa akin yung bumalik sa Davao at mabigyan po ng choice ang mga taga Davao ngayong darating na eleksyon. At talagang napakahirap na desisyon, but naninindigan din po ako sa desisyon ko at ang importante po para sa Davao ito. Paano niyo po yun ginawa? Nag-usap pa kayo ng pamilya niyo, especially ang makakatunggali po ninyo ay dati ninyong boss at kamag-anak din. Siyempre, kailangan, siyempre nag-usap kami ng aking pamilya, ng aking may bahay, ng aking asawa, aking mga anak, ang pinaka-close na relatives ko. May hindi. Napakahirap po talaga. It was not an easy decision to make. Talagang napakahabang proseso ng pag-iisip, pagre-reflect, pagko-contemplate, pagdadasal, maraming dasal. Maraming dasal. Malaking factor po ba, Chairman, yung pagtakbo ng dating Pangulo o sa inyong pagdedesisyon kahit sino sa kanila, basta't kayo ilalaban? Factor ba yun? Yung si dating Pangulong Duterte mismo ang mga kalaban ninyo? Actually, sa totoo lang, Jerry, maliwanag naman po sa akin kung bakit ako tumatakbo. Ang pagtakbo natin ay para mabigyan lang ng choice ang Davao City. Para mabigyan ng chance ang Davao City para sa pagbabago. So, regardless kung sino yung makakasama ko sa balota, napakaliwanag po para sa akin na this is really for Davao to have a choice ngayong election. Na matagal ng maraming election na halos walang choice. So para magkaroon po talaga ng real authentic choice. May pipili, may choices ang Davao, may mapipili man lang sa balota at a chance for change po talaga. Nauna pong nag-file sa inyo si dating Pangulo. Hindi ho ba nung mag-file siya wag na kaya? Hindi ho ba kayo nag-atubili man lang nung mag-file si Mayor Digong? Dahil ng sinabi ko, Jerry, maliwanag kasi na this is really to have a choice. So, yung may mapipili. Kasi para sa akin, sa Bisaya kasi, ang tawag sa amin, piniliay. Piniliay. Piniliay ang direct translation sa amin. So, paano ka makapili sa isang piniliay kung wala kang mapili? Di ba? At marami na akong dumaan na eleksyon. At marami po yung talagang nagsabi. Gaya ng tinanong nyo, naging mahaba, sabi ko mahaba yung proseso ng pagdedesisyon. Kasi noon pa man, marami na nagsasabi, bumalik ka na sa Davao, bumalik ka na dito, bigyan nyo naman kami ng choice, kailangan ka namin. Marami nagte-text, nagte-messenger, gumagamit ng Facebook para ma-reach out ako. At matagal ko pong sinasabi, nasa CSC ako, na hanggang 2029 po ako. Yes. 5 more years, kumbaga almost 5 more years. May pension pa ako sa dulo eh. So, yun. Pero masyadong malakas yung bumira sa akin, yung hindi ko matalikuran talaga na yung panawagan, kumbaga, hindi ko matanggap na hindi bumalik. Well, nabanggit nyo na kanina, you still have 5 more years sa isa pong posisyon na national, tapos constitutional office po yan. Kumbaga sakripisyo. Ako na magagamit ng termino, hindi ko na isusubo sa inyo. Medyo may sakripisyo 'yon, considering wala namang kayong garantiya na kayo po ay mananalo, especially ang inyong makakalaban ay matagal naging mayor at naging pangulo pa ng bansa.
meron bang isang specific na tao o mga tao that you can share with us na nakakumbinsi sa inyo para po iwanan yung pong comfortable life, ika nga, kesa dyan po sa politika sa Davao? Yung asawa ko, pati yung mga anak ko. Yung kinausap ko po sila at inilatag ko po lahat at sinabi ko, ito, maririsk yung future natin. At sinabi nila na yun po yung talagang bigay po talaga ng lakas sa loob para sa akin. At kahit noon pa man, nung sinabi nila yun, even pagkatapos nun, hindi pa ako 100% Pero kung tatanungin mo na kung kailan, yun. At yung isang pag-uwi ko, kasi may isa akong matalik na talagang close sa akin na leader na namatay po. At umuwi ako sa Davao, dun sa kanyang lamay. At lumapit po sa akin yung mga former na mga barangay kapitan, mga leaders ko mula sa aming distrito at magiging sa 2nd district at sa 3rd district. At ganun pa rin yung panawagan nila. So yun yung siguro yung dalawang moments na talagang napaisip talaga ako ng todo. At hanggang sa pinakadulo siguro, dun din ako bumabalik sa dalawang moment. Naging sentro ho ng atensyon ang inyong lungsod nitong mga nakakaraang araw at linggo. Factor din ho ba yun para mas lalong kayong kulitin ng mga sinasabi niyong mga tumatawag sa inyo at nagsasabing, umuwi ka na, Carlo? Siguro, pero even before that, Jerry, meron na eh. Kahit yung nasa Manila ako, tapos may makita ako mga taga Davao, tapos kakalabitin nila ako, tapos may sasabihin. At gaya ng sinabi ko, kahit sa mga messenger, sa mga Facebook, kahit sa mga text messages sa akin, nandun at nandun lagi. So, hindi talaga yung, kumbaga sabi mo, current events, hindi naman po. Even before that pa, meron na po. So obviously hindi sila masaya, kaya kayo pinapakiusapan ng ganyan, attorney? Palagay ko, siguro gusto lang talaga po nila ng mas mabilis na improvement sa Davao kasi meron din naman po tayong na hinaharap na mga challenges po dito sa Davao City at siguro kailangan lang po talaga ng mas mabilis na pagde-develop at pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan ng Davao City. Ikukumpara ko po ang mga Duterte ng mga Duterte ng Davao sa Marcos ng Ilocos. Sabi nila, pagka Marcos, hindi na mababakbak sa Ilocos yan. Hindi na matatalo yan kailanman kahit mga kaapu-apuhan, mahihirapang tanggalin yan kung may lalaban din lang na Marcos. Hindi ba niyo naiisip na ganun din ang mangyayari na it's going to be a futile exercise sa parte ninyo na babangga sa isang Duterte na wala namang tumalo sa kanila for the past several decades? Palagay ko, Anthony, tanggalin na natin siguro sa pag-iisip natin na ito'y apelyido versus apelyido. Palagay ko, ibalik na lang natin sa tao. Magtiwala na lang po tayo sa tao. Anyway, para naman ito sa tao, sa taong bayan, para sa mga kababayan natin sa Davao. So ibalik natin sa publiko, ibalik natin ang limelight sa mga taga Davao. Nasa kanilang kamay naman po yan. Nakasalalay naman po sa kanila ang lahat. Kumbaga, their election, not ours. Kami ay nandito lang naman, nagpapapili, nanliligaw, kumbaga. Pero at the end of the day, nasa tao naman po yan. Decision naman po nila. Kaya nga po, boss ng taong bayan yan. So, hindi ko tinitingnan kasi yan na parang itong apelyido A versus apelyido B or ano man.
Itong pagtakbo natin na makapagbigay lamang tayo ng choice sa mga kababayan natin, malaking bagay na yan. It's a big step already towards change. Or a chance, yung meron lang pag-asa, may mapili ka at may ano lang, kumbaga sa Bisaya pa, naikahigayunan, may higayon, may pagkakataon. It's a chance. So, yun lang po yun. Anong klaseng style po ng kampanya ang gagawin ninyo? At bakit po ba kayo nag-file as independent? Opo, independent dahil po para yung hindi maalanganin yung gustong sumuporta or tumulong. Basta kung sino lang yung gustong sumama, sino lang gustong ng chance for change, yung sino lang pro-choice at sino lang yung gusto ng pagbabago, hindi sila alanganin na sumama kasi hindi na siya, kumbaga, partisan eh. Wala nang party-party ito, wala nang partido-partido, basta sama kayo sa amin dito sa tinatawid natin, everybody welcome. Pagdating naman po sa panahon, kung sino makatulong sa Davao, di ba? Open naman tayo Open arms. We will welcome anyone's help with open arms. Dahil po, mabigat ang mga problema sa Davao. Sa pagbaha pa lamang, no? Ang problema natin sa Davao, pagbaha talaga. And nakita po sa JICA report. At doon sa JICA report, ayon sa JICA report, kailangan mo ng 20 billion pesos in the short term para maayos yung flooding sa Davao City. You'll need 60 in the long term para ayusin in the long term yung flooding ng Davao City. Ganun po kabigat. But over and above that, yung local government has to shell out or find sources of money na sa short term gumastos ng 8 billion para sa improvement mga drainage namin dito sa Davao. And in the long term, another 8 billion para ayusin po at mas ma-improve pa ibang mga drainage ng Davao City. Ganun po kabigat. Mabigat nga. Walang perang Davao City. Kailangan namin ng tulong ng national para dito. And so, isang example lamang yan na pagdating sa pagbabago, pagdating sa improvements ng Davao City, hindi kaya ng Davao City na mag-isa. Kailangan po natin ng suporta ng kahit sino man makakasuporta, lalong-lalo na po kung ito'y manggaling sa national government at kung ito'y manggaling din sa mga development funds. Whether it's through a loan sa if you get it from JICA or wherever, we need all the help we can get para ma-solve yung flooding problem dito po sa Davao City. Nagkakausap pa ba kayo ng inyong dating boss, ni dating Pangulong Duterte? Kailan po ang huli? Ang huli po, pagkatapos po ng term niya, may nagkaroon po ng 2 reunion. Kumbaga, reunion ng mga dating kasama. Pero pagkatapos dun, wala na pong communication. Hindi ko alam kung nagkaroon ng mga pagsasama after that, but definitely ay hindi na po ako kasama doon. So hindi kayo nagpasabi na kayo ay may planong ganyan sa Davao? Hindi naman po nagpasabi. Okay. Last na lang, para lang may idea kaming mga taga Metro Manila at yung ibang mga nanonood at nakikinig sa atin, gaano po ba kadami ang tao sa Davao? Gaano ba kalaki ang voting population ng Davao? Kasi ang daming congressman yan Ano po? Sige nga po, Chairman. Ano po yung distrito ng Davao City? At ang voting population po is 1 million. Higit kumulang 1 million voters po. So if you talk about the population itself, it's about 1.8 million. But ang voters po ay 1 million mahigit. Yung pong land area ng Davao, gaano ba kalaki yan kung ikukumpara nyo sa Metro Manila? It's the 3rd largest city in the Philippines. Laki ng Davao. 3rd largest. Malawak po Davao. Kasi from islands to highlands ang tawag namin from shore to mountains. May mountainous areas po kami. May mga indigenous tribes din po kami. May IPs kami. At meron din malawak din po yung sa Davao Gulf, yung facing the Davao Gulf. Yung Samal, hindi na namin kasama ang Samal. Davao del Norte po yan. Pero napakalapit din po namin sa Samal.
From highlands to island, kumbaga. Oo, parang mas malaki pa sa Metro Manila ang Davao yata attorney, no? Ang area hindi, mas malaki pa sa Metro Manila, hindi naman not naman. Kasi Metro pa naman ang ano. Tinitingnan ko tong nagtanong ako kay Kuya Google. Ang Davao pala ay mahigit 2,000 square kilometers, samantalang ang Singapore ay 730 square kilometers. Napakaliit pala ng Singapore kumpara sa Davao. Times 3 ng Singapore ang Davao. Malawak po. Third large. Kaya talagang maraming yung binabanggit, ang unang binanggit nyo, baha Ang unang binanggit nyo, ang laki pala ng problema ng Davao sa baha. Kaya ito, may nag-message tuloy dito sa atin. Binanggit nyo kasi in the long term, 20 billion ang kailangan para sa short, and then sa long 60. May nagtatanong po dito, asan daw ba 51 billion ni Pulong? Hindi na sumagot si attorney. Hindi, wag nyo na sagutin yun. Message lang naman dito. May nagtatanong lang naman. Nagtanong dito ay si Nior Sanchez. May 51 billion ang first district ng Davao, binabaha pa din. Yun po ang tanong niya. Anyway, Chairman, maraming salamat. Siguro kung Bachero doon na lang, long term kasi yung flooding. Pero yung immediate, kung sakaling pala rin kayo, attorney, chairman, ano yung una kagad din yung dadamputing problema ng Davao na inyo kagad na aatupagin? Use of business permits. Kailangan mas mabilis po ang pagpaprocess ng business permits dito sa Davao City. Ang ibang mga syudad, napakabilis na po. Nag-i-governance na sila. Online payment na rin po. Online ang pag-apply ng business permit. Mabilis ang pag-release ng business permit. Napaka-importante po niyan. Tingnan natin yung best practices ng iba't ibang mga syudad, lalo-lalo sa pagbibigay ng assistance sa mga kababayan. Naka-e-card na rin po sila, ang ibang mga syudad. So mas mabilis ang transactions, mas mabilis ang pagbigay ng assistance, lalo-lalo sa senior citizens. Sa mga senior citizens po natin, kung tingnan yung best practices sa ibang syudad, nagbibigay maliban sa birthday cake, tuwing birthday nila, over and above sa DSWD, nagbibigay din po ng tulong ang syudad. At syempre, may maraming funds ang Davao, no? May special education fund na dapat gamitin para sa pagpapatay ng mga bagong school buildings ng Davao City. Thousands po ang backlog namin ng classroom buildings dito sa Davao City. Then of course, yung local development fund, ang local disaster risk reduction fund, magagamit din po yan para sa pagtugon sa problema ng pagbabaha dito sa Davao City. At yan po ay dapat ma-maximize natin ang mga pondo na yan dito sa Davao. Opo. Attorney, Chairman, marami pong salamat. Good luck po sa inyo and keep us posted. Every now and then tatawag po kami sa inyo. Sana po ay pagbibigyan niyo po kami. Thank you. Thank you, Anthony, Jerry. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na sa Davao. Maraming salamat. Attorney Carlo Nograles, mayoral candidate sa Davao City. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-4-2. 7:39. This time check is brought to you by mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, alam mo ba, ang laki ng problema natin pagdating sa financial literacy. Yung bang hindi alam ng tao kung paano niya gagastusin yung pera niya o kung paano niya, may pera ka tapos bukas wala na. Kailangan talaga may financial literacy. May nagtuturo, no? Kaya itong BDO, may ginagawa ng paraan dyan. Sa ilalim po ng BDO Foundation, kasama ang Bangko Sentral at iba pang government agencies, nagtutulungan po sila para makagawa ng mga learning modules tungkol sa tamang paghawak ng kwarta. Ayos yan, ano? Ano-ano naman kaya ang itinuturo nila? Marami. May lessons tungkol sa savings, budgeting, at financial planning.
Tinatalakay din nila yung anti-scam tips. Nako, importante ito. Debt management o yung pagbabayad ng utang. Ayan. Entrepreneurship, insurance at retirement planning para maging mas informed at handa tayo sa future. Aba, malaking tulong yan, kumbatsero, sa mga kababayan natin. Financial wellness at tamang desisyon, malaking bagay talaga. Sa BDO, hindi lang tayo iniingatan sa kasalukuyan, tinutulungan din nila tayo magplano para sa ating magandang kinabukasan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:48. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nauwi sa karahasan ng tahimik sanang paghahain ng Certificate of Candidacy sa eleksyon sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur matapos may magpaputok ng baril at umulan ng bato na ikinasugat ng 6 katao. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Reggie Albelera, Sharif Agwak Municipal Police Chief, nagsimulang kaguluhan ng may isang vice mayoral aspirant ang maghain sana ng kanyang kandidatura, ngunit sinilbahan ito ng warrant of arrest ng mga pulis dahil may kaso. Dahil dito nagkaroon ng tensyon at ilang supporters ang nasabing kandidato ang naghagis ng bato at may mga nagpaputok pa. Payapa ang naging huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Ito po ang inihayag ng PNP spokesperson na si Brigadier General Jean Fajardo sa kabila ng naulat na problema dyan sa Sharif Agwak, Maguindanao. Ayon kay Fajardo, isang isolated case naman ang nangyari at wala pa naman silang natanggap na ulat na may naapektuhan sa COC filing. May mga nakaambang pagbabago na gagawin ng bagong DILG Chief o DILG Secretary John Vic Remulla sa hanay ng pambansang pulisya. Ayon kay Secretary Remulla, ilan sa mga pangunahing gagawin niya ay nakaayon din sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos ay ang gawing mas epektibo ang pwersa ng pulisya at isaayos ang National Police Commission. Kaugnay niyan ay may pagbabago. May pagbabagong may balasahan sa hanay ng pulisya, lalo na dito sa Metro Manila. May report si RS15 Giselle Recafort. Coming, Giselle! Jerry Katunying, formal nang uupo bilang bagong direktor ng National Capital Region Police Office, si Major General Sidney Huernia, ang PNP Director for Personnel and Records Management. Nakatakda yung turnover of office ceremony mamayang alas 3 ng hapon sa hinirang multipurpose hall Camp Bagong Diwa sa Bikutan sa Taguig. Epektibo ngayong 9 ng Oktubre, papalitan na ni Huernia si NCRPO Chief Jose Melencio Nartates Jr. na itinalaga naman bilang officer in charge ng Office of the Deputy Chief for Administration ang naiwang pwesto ng nagretirong si Lieutenant General Emmanuel Peralta. Pupunan na rin ang nabakanting pwesto ni Huernia ni Brigadier General Constancio Chenayog Jr. Ang acting director naman ng PNP Forensic Group, ang pwestong uupuan naman ni Brigadier General Benjamin De Leon Sembrano. Si Sembrano ang Deputy Chief for Administration ng Central Luzon Police Regional Office. Pangungunahan ang turnover ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil mamayang hapon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, sa ibang balita, ikinalungkot ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbitay sa isang OFW sa Saudi Arabia dahil sa kasong murder. Ayon sa Pangulo, ginawa nila ang lahat ng paraan at naiapila ang kaso upang mailigtas ang buhay ng nasabing OFW. Gayunman, hindi ito napigilan dahil sa yung execution dahil sa bigat ng conviction bukod pa sa napakahigpit na batas sa Saudi. Nonetheless, we appeal to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. But yes, very unfortunate. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos.
Inaasahan ang mas mababang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon kay Josel Dariaga ng Meralco, ang mas malamig na panahon ay nangangahulugan ng mas mababang generation charge para sa October billing cycle. Inaasahan din ang mas mababang wholesale electricity spot market charges dahil bumaba ang demand na nagmumula sa malamig na temperatura. Kinundinaan ng Gabriela Women's Party List ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito sa kabila ng kinakaharap na patong-patong na kaso ni Kibuloy, kabilang ang human trafficking at mga abuso sa mga kababaihan at kabataan. Umapila si Gabriela Party List Representative Arlene Brosa sa mga botante na i-reject ang kandidatura ni Kibuloy at huwag bigyan ng pagkakataon na gamitin ang electoral process para makapagtago sa mga ginawang karumal-dumal na krimen. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang 276 million pesos ill-gotten wealth ni dating First Lady Imelda Marcos at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ay matapos ang 37 taong pagkabinbin ng kaso. Sa 30 pahinang resolusyon ay sinulat ni Associate Justice Geraldine Faith Econg na kasuod na hindi ito mabibigyan ng patas na paglilitis base sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari at sa inordinate delay. Karamihan din sa mga saksi ay posibleng patay na at hindi na matatagpuan ang mga dokumentong magagamit na ebidensya. Nanindigan ang isang Wang Fugui na espiya ng China si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pakikipag-usap ng tanggapan ni Senator Risa Ontiveros kay Wang, iginit nito na Chinese spy si Guo na nakilala bilang si Guo Huaping pero hindi siya espesyal at pareho lang ang status nito kay She Guo Huaping. Hindi, iba to, pare, iba to. Si She Xinjiang yun. Oh, Xinjiang. She Xinjiang yun. Ivan, nililito mo ako kung ano sinulat mo rito ang self-confessed Chinese spy na dating kasama sa selda ni Wang. Magugunitang sa dokumentaryo ng Al Jazeera ay binunyag ni She Xinjiang na tulad niya ay isang espiya. si Guo Huaping. Si Kosing kaya ay kasama rin dyan. Si Gaulo. Oo. Nagkakala ko lang. Alam niyo, ito, sa madaling salita, meron daw kasama sa selda itong si Wang. Si Jiang. Ang nakasama niya si Wang. Si Wang Bu. Si Wang Bu. Nakausap naman ni Senator nung grupo ni Senator Risa Ontiveros. Kasi si Jiang ay not available. Not available. So nag-usap yung dalawang preso. Sabi niya, pare, alam mo yung padayan spayan palibasa na yun ang nakakwentuhan ng grupo ni Risa Ontiveros. Ganun ba? Sige, kukwento ko kay Senator Risa Ontiveros na kinuwento mo sa akin. Kinuwento mo sa akin. Hindi kaya nasabihan ito. hindi kaya alam yung salitang chismis, kumbachero. Ano tawag doon? Hearsay yun. Salin-salin na yun Di ba, salin-salin na yung kwentuhan. Ngayon, tuwan-tuwa tayo at pinag-uusapan natin sa Senado itong mga chismisan ng mga preso na to. Kung maririnig niyo yung kwento ni Congressman Baby Asistio, mahigit 10 taong naging mayor de mayores sa Bilibid. Ang sabi niya, dahil kwento nun. Kwento daw siya ng kwento doon sa kapwa niya preso. Abay, nagugulat daw siya nung isang araw, nung sumunod na araw, yung kwento niya, ikinuwento lang niya doon sa kapwa niya preso. Ikinukwento na sa kanya. Ikinukwento sa kanya na parang siya may-ari nung... At sabi pa, alam mo ba? Sumakit ang ulo ko. Kwento ko yan Nakuha niyo ba yung ibig namin sabihin? Umiikot lang Yung ibig natin sabihin, paano nakarating sa Senado tong usapan na nagchismisan yung dalawang Chinese? Preso pa. Preso. Tapos, sumakit ang ulo ko mga kaibigan. Sumakit ang ulo ko. Naku na. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay,
Tulad ng bubong, baka may butas na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa swabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate na para sa hassle-free na pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa dyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches. 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay? Subukan ng i-test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Take it away, paring Ray! At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Uy, happy birthday pala kay Kuya Marco Tumanan. Kuya Marco. Happy birthday sa iyo. Laban tayo dyan. At magandang umaga kay Kuyang Eric Divina Gracia. Magandang umaga pala kumbatsero kay Mayor Hani Lacuna. Mayor Hani Lacuna. Ang dami palang tatakbo dyan sa Maynila. Kala ko dalawa lang kayo dyan. Kala ko 3, naging 4, may panlima pa yata. Lima. Kaya pero alam mo, ang importante dito, yung ating mga kababayan ay makabatid ng mga wastong impormasyon tungkol sa partikular na kandidato. Hindi yung social media kasi kumbatsero, pasensya na ha. Totoo yan. Maraming tama diyan na nagmumukhang mali at ang mali ay nagmumukhang tama. Ang daling imanipula, ang daling magmanipula yun, sa paggamit sa social media. Pero pinakamatindihong pagbasihan natin ay track record. Yun. Ang pagkakaalam ko, kapag ang isang probinsyano ay napunta sa national government, lalo na sa mataas na posisyon, ang inaasahan natin, suswertihin yung kanyang lugar. Yung kanyang bayan, yung kanyang syudad, yung kanyang lalawigan, at kung mas suswertihin pa yung kanyang rehiyon. Kaya sa napakinggan ko kanina kay Attorney Carlo Nograles, kung totoo yung mga sinabi niya, nalungkot ako para sa mga taga Davao. Isip-isipin yung nagkaroon tayo ng pangulong mula sa lugar nila. May congressman silang mula din sa pamilya. Ang mayor ay taga mula sa pamilya. Vice mayor, ganun. Ang problema sa pagbaha, ang mga pondong hinahanap, ang mga pondo ay hinahanap. Pati eskwelahan, ilang libo? 1,000 na mga eskwelahan ang may shortage diyan sa Davao. Nasaan din yung mga pondo ng NTF-ELCAC noon na ibinuhos diyan? Hindi ako milyon din yun, kumbatsero. Bukod pa doon sa hinahanap ng isang nag-text na 51 billion para lang doon sa isang distrito ng congressman. Kaya nga doon tayo doon lilitaw, kumbatsero, ang wastong kaalaman ng ating mga kababayan. Hindi lang sa social media. Hindi, yung bang sasambahin ba natin ng isang tao dahil lang sa nagaya tayo sa iba? Hindi po ganun. Hindi lang po tungkol sa Davao itong pinag-uusapan natin. Sa lahat po ng lugar na kinaroroonan po ninyo na may tumatakbong politiko. Yung po bang mga tumatakbong politikong ito, lalo na kung nakaupo, ano ba pinaggagawa niyan? Baka kayo dinadapurak niya na hagisan lang kayo ng 1 kilong bigas, tuwan-tuwa na kayo. Hindi ko kayo pinapagalitan. Yun lang ang sinasabi natin. Baka naman matauhan tayo. Wag. Opo. Ay, nako. Wag tayo magpadala sa mga trending lang sa social media. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalo sa tagupit ng 2x2. Damdaming Bayan. Susunod na. They really say I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more. Champion Detergent.